sinalakay ng mga otoridad ang tatlong ilegal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Hinala ng DILG, dalawang kongresista na umano'y mga tobacco lord ang posibleng nasa likod ng mga ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Walang tao nang dumating ang mga pulis at mga operatiba ng Bureau of Customs, BIR at ng Department of Agriculture sa warehouse na ito sa San Fernando, Pampanga. Tanging ang mga naglalakihang makina at kahong-kahong mga sigarilyo ang kanilang naabutan. Senyales na isa na naman itong illegal na factory ng sigarilyo. Nitong Enero lang nagsimula ang operasyon nito. Meat processing plant, ayun ang permit niya. Illegal yung tobacco niya. Yung mga makina niya ay wala ring permit galing sa NPA at yung mga brands niya ay wala rin po. Ibig sabihin, 100% illegal ang ginagawa dito. Inaalam pa ng Department of the Interior and Local Government kung may kaugnayan nito sa mga naunang sinalakay na illegal na planta. Pero kaduda-duda raw nang bigla itong magsara nang mabisto ang unang planta sa Mexico, Pampanga noong Enero. Isa pang warehouse sa San Simon, Pampanga ang sinalakay din ng mga otoridad. Gaya ng unang warehouse, sarado at wala na rin naabutang mga trabahador dito. Kapansing-pansing madilim ang lugar, marumi at may nakasusulasok na amoy. Sa warehouse na ito sa San Simon, Pampanga, nakita itong tambak ng mga pinatuyo at dinurog na tobacco. Dito raw kasi nanggagaling yung mga tobakong ibinibigay naman doon sa mga pagawaan para nga gawing isang ganap na sigarilyo. Bukod sa dalawang yan, isa pang pabrika ng sigarilyo ang niraid din sa Mexico, Pampanga. Sa tansya ng DILG, tinatayang 450 million pesos ang halaga ng mga nagagawang sigarilyo kada araw mula sa tatlong nabistong pagawaan. Kaya hindi lusot sa investigasyon ang mga lokal na gobyerno na nakakasakop sa tatlong warehouse at aalamin kung paanong nakalusot ang operasyon ng mga ito. Kailangan malaman natin yung ecosystem. For example here, ilan ba ang pumasok na sasakyan at lumabas dito? Pati tindahan, pumupunta ang pulis. They have left trucks, especially when meron silang nag-permit at pumunta rito, etc. So, aalamin natin na yon. It will be a well-coordinated effort. Samantala, itinuturing ng persons of interest ang dalawang congressman mula sa Central Luzon na hinihilalang nasa likod ng pagawaan at bentahan ng mga iligal na sigarilyo at sumubok na kausapin si Remulla. Tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala pa lang naman ay dalawang Central Luzon congressman. May mga Central Luzon congressman na nagpapatawag at nagsaset ng appointment sa akin. Sabi ko, wala pa naman ako pinapakalanan Bakit kailangan ako kausapin, di ba? Posibleng maharap sa reklamong economic sabotage ang lahat ng mga nasa likod ng mga iligal na paggawaan ng sigarilyo. Gayon din ang mga nagpapakalat nito sa merkado. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.